Okay na yan. Kita. Hello. Oh. Morning session again. No, this is morning. It's morning pa rin kasi it's 10:30 pa lang. Ito ang palaya. May sibuyas na sila isa. Tapos, yung kangkong ko, dalawa na silang sinibol. Ito ang upo, yung upong bilog. Hindi ko alam kung saan ang sipunong, hindi ko na siya pinitas kasi sayang naman, pwede naman siya makain. Ay, manibong na siya. Ang palaya yan, isa pa lang ang sinisibo. Asa na ba? Where are you? Aray? Ayun. So medyo mahaba na yung sitaw ko. Konting-konti. Yung talbos ng kamote. Buhay na buhay na talbos ng kamote. Tapos, yung mga sili ko, ayan, may sibol na sila, oh. Palit nga muna ako ng ng bota. Pag dito sa medyo basa, kasi hindi maalikabok. Para makagalaw tayo ng maayos. Ito naman yung aking alokbate. Tatlo lang yan eh. Ano yan eh? Meron pa akong tuning dito. Tatlo lang ang tumubo. Pero yung tatlong yan, marami naman na yan pag magdala. Yung okra. Okra ko malalaki na sila. Tapos yung dito yung nilagay ko rito. Saluyot. Saluyot yan sila dito. Kaya, kahit winter, pwede pa rin magluto ng dinindin at pinakbet. Yung aking malunggay, hindi ko siya ngayon tinatanggal ng dito dahil gusto ko silang magkaroon ng sanga dito. Kasi, para matanggal naman yung mga dahon niya dito sa gilid, meron pa rin itong nakaalalay na sanga, di ba? Eh kaso mo nga, ayaw nilang magsanga, namamatay sila. Kaya ang nangyari niyan, pahaba lang sila ng pahaba. Hindi sila nagsasanga, kaya hindi ko sila masyadong tatanggalan. Kaya ayan, nangyayari, nag-yellows na sila yung mga dahon nila. Kasi pag tinanggal ko sila, ito meron sanga, dalawa, harinawang, lumaki sila para yung dahon dito, matanggal na sila. Ito hindi. Ito mahaba lang siya pero payat yung kanyang puno. Ito, maigsi lang siya, mababa lang siya pero mataba yung puno niya. Siguro, kaya mas mabilis magkaroon ng sanga. Kaya, yan. Ito, ang payat kasi niya, kaya parang hirap na hirap siyang magsanga. Ngayon, kaya naman yung dito, binawasan ko ng binawasan. Yung iba pinamigay ko, yung iba kinain ko. Para kako, yung yung vitamins niya, hindi masyadong magpunta rito. Ang kaso mo, nung tinanggal ko yung mga dahon niya rito sa gilid, tumaas naman siya ng tumaas. Ito, hindi ko kasi masyadong natanggalan. Ito siguro mga 2 weeks pa, lalagyan ko na sila rito ng trellis para gumapang na sila kasi mahaba na tingnan. Alam niyo, napakainit sa loob. Grabe. Sa ngayon medyo malungkot pa sila kasi hindi pa halos magsisipat-sipan.
cucumber siya, pero hindi siya cucumber. Kaya yung ganyan kalaking upo ba yan? Upo kung tawagin yun, di ba? Ano bang tawag niya yung Chinese yan eh, ang ginagawa ng mga Chinese yan, yung niluluto nila yung sabaw na, tapos lalagyan nila ng konting harina para lumito. Alam ko yun yung gulay na yun. Ito naman yung mga sili ko. Medyo namumula na sila. Ito naman klase ng sili na ito. Ito yung sili na malalaki bilog. Bilugan sila. Kung hindi ako nagkakamali, sila yung sili ng Korea. Kasi itong mga sili ko rito, hindi lang yung isang klase. Galing yan yung mga sili ng iba't ibang mga ilang countries yan na nabili ko. Kalimbawa, itong mahaba, ito palang alam ko na Korean pepper. Korean pepper ito. Itong bilog na kalimutan ko eh. Tapos meron ako rito na sili na Vietnam. So, hindi naman po nagkakalayo yung sili ng Vietnam at saka yung native sili ng Pilipinas. Pareho lang silang maliit. Yung anghang kasi, depende kasi yung sa panahon. Sa yung pagtatanim. Ito sila Hindi ko kasi nilagyan ng masyadong maraming sili dito dahil para hindi nila makuha yung maraming space. Alam niyo naman ang sili kapag lumaki na, tapos nagdahon, kumakain sila ng maraming space. Yung sa taas yung sa air space. Pero yung lupa naman, okay naman sana, kaso hindi naman pwede natin gamit yung ilalim, yung pinaka-soil nila, yung soil space nila. Kaya yung pinaka-air space nila, masyadong nakakakuha ng lugar. Kaya hindi pwedeng samahan ng ibang gulay. Ang magandang isamang gulay dyan, alam nyo kung yung itabihan, kamatis. Kasi may yan eh, merong partner na bagay yan eh. Kagaya ng halimbawa yung kamatis, pwede rin yung basil, magkasama sa isang paso, base. Kasi kung ibang isasama mo ron, hindi sila mag-uwi masyadong mainit dito. Ito naman yung hindi nyo nakikita. Okay, pakita ko sa inyo. Ito po yung yung alokbati ko. Kaso wala na siyang dahon. So, ang ginagawa ko, ko na siya, binubuhayan ko na lang siya ng buto para for next year, meron akong stock. Ayan namumula na sila. Ito yung ano ba yan? Asian, may pangalan yung mira eh. Asian onions? Asian leaves? Masarap yan. Gusto ko yan, ginigisa yan. Sa ngayon, ito yung kamatis, yung isang araw na pinakita ko sa inyo, na ginupit ko. Kaya, medyo lumuwang siya ng konti. Oh, sorry. Lumuwang siya ng konti dito. Nakita niyo? Meron pa nga yung mga bunga, pero anyway, meron pa naman ako sa likod niyan. Kaya, tsaka para kasi magamit yung space. Kasi yung kamatis kasi, nakita ko nung nakaraan, kaya ko siya pinutol. Nakakita ko ng maraming uod. Siyempre, alam niyo naman, greenhouse ito. Yung mga itlog nila, baka masingot-singot ko. Kaya, tinanggal ko para hindi ko sila masingot. Namumunga na sila. Ayun Hindi nyo makikita kasi. Allergic pa naman ako may allergies pa naman ako. Kaya, ito po. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na parang ito kinakain ko di ba? Hindi ko siya tinanggal. Kusa lang siyang tumubo diyan. Alam ko naman na sa hitsura pa lang niya, pwede siyang yung eatable naman siya. Di ba? Kaya pinabayaan ko lang siyang lumaki. Ang ginagawa ko na lang siya, dito kinakapon ko para mamunga ng marami. Ganyan po yan. Yung karanasan ko naman sa pagtatanim, actually hindi naman to hindi ko naman to pinag-aralan o hilig. Nagsimula ito nung time na
talagang stress na stress ako na wala akong ibang mapagbuntunan. So nag-isip ako ng nag-isip. Tamang-tama naman, meron akong nabasa na pag humahawak ka raw pala ng lupa, alam ganyan sa pagtatanim, ano, nakaka-release daw pala yun ng stress, yung bad emotion natin, nararamdaman natin. Dahil sa dulo ng daliri natin, meron tayong sensation dyan. So, nakakapagbigay sa atin ng at ease. So, sinubukan kong magtanim. Nagsimula akong magtanim noon. Unang-una kong itinanim is sayote. Kasi, nung tamang-tama naman namamalengke ako, nakakita ako ng bunga ng sayote na tinitinda. Bumili ako noon. Ang ginawa ko, tinabi ko, hindi ko akalain na sisibol pala sila. Nung nakita ko nagsibol siya, sinubukan kong itinanim. Pinabayaan ko lang siya kasi wala pa naman talaga akong karanasan sa pagtatanim. Bungkal-bungkal, wala pa yan. Nakita ko, gumagapang siya. So, nagkaroon ako ng interest. Pinabayaan ko siya. Hindi ko siya pinapansin. Aba, after a month na pinabayaan ko, nakita ko namumunga. Doon nagsimulang aking interest sa pagtatanim. Tapos yung mga kaalaman ko naman yan, yung mga kaalaman ko na konti-konti lang naman, yan, na lang yan, parang kusa na lang pumapasok sa utak ko na, ganito pala ang ayaw nila. By experience ba, yun kung bakit ko nalalaman na, ayaw nila ng ganyan, ayaw nila ng ganito, gusto nila ng ganyan. Tapos siyempre, kasama na rin doon yung papanood ko ng TV, pagbabasa, pinagsama-sama ko na lang yun. Kaya parang nagkaroon ako ng kaalaman sa pagtatanim. Ito nagsimula. Okay, ito po yung aking loob ng greenhouse. Napakainit po ngayon dito, akala ba niyo? Napakainit. Kaya siguro, ang bilis sumaba ng aking mga sitaw. Yan po. Tsaka yung mga buto kong tinanim, medyo nagsibulan na kasi medyo mainit. Okay, bye! Maraming salamat po sa susunod na episode ulit. Bye-bye!